Huli sa Caloocan ang dalawang lalaking ng hold-up ng isang taxi driver. Ang isa sa kanila sangkot din sa tangkang paghahablot ng cellphone ng isang lalaki. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagse-cellphone habang nakaupo sa gilid ng General Terona Street sa Bagong Baryo, Caloocan ang lalaking ito. Biyernes ng madaling araw nang may dumaang nakamotorsiklo. Tumigil sila sa harap ng nakatambay na lalaki. Maya-maya, umandar ang mga nakamotorsiklo at tinangkang hablutin ng angkas ang cellphone ng lalaki. Bigo silang makuha ang cellphone. Hindi nakapagreklamo ang lalaking muntik ng mahablutan. Makalipas ang ilang araw, naaresto ang angkas ng motor dahil naman sa pagkakasangkot sa robbery hold-up sa isang taxi driver. Nahuli rin ang isa pang kasabot niya. Nagkunwari silang pasahero. At the same time, ma'am, nung medyo nakita na nila na papunta na tayo dito sa monumento, papunta na sa monumento yung ating taxi driver, tinutukan siya ng baril at nag-declare siya ng hold up. Inamin itong suspect na siya yung nandun sa viral video ng failed snatching na naganap dito sa may General Terona sa may Bagong Baryo. Tinangay raw ng mga suspect ang cellphone ng taxi driver at wallet na may lisensya at 1,600 pesos. Positively identified to ma'am nung ating victim, yung taxi driver. Nag-follow up din tayo dun sa certain place daw na pinag-iwanan nila yung mga items, but unfortunately ma'am, wala na po doon. Nahulihan din ng baril ang isa sa mga suspect na ayon sa kanya ay ninakaw lang din niya sa isang security guard. Ayon sa pulisya, posibleng bahagi ng mas malaking grupo ang dalawang arestadong suspect. Ang karaniwan daw nilang target, usually yung mga nag-iisa sa gabi naglalakad, yung mga nagsi-cellphone at saka yung mga taxi driver natin na bumabiyahe. Ang mga suspect aminado sa ginawang krimen. Ginawa namin po nag-hold up, nagnanakaw, nag-snatch. Talagang wala na kaming pera po. Yung wala na kaming magagawa ng trabaho, walang malalapitan ba? Yan, ginawa namin, hold up na lang kami. Kailangan po kami ng pera ma'am para panggastos po. Pareho silang nahaharap sa reklamong robbery hold-up. May dagdag pang reklamo ng illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code ang isa sa mga naaresto. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, may bagong kalihim ang Department of Transportation. Kasunod yan ang anunsyo ng Malacanang na nag-resign sa pwesto si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil sa health reasons. Effective February 21, si dating COVID-19 testing czar Vince Dizon na ang uupo bilang kalihim ng kagawaran. Sa anunsyo ngayong umaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing otorisado na ng Pangulo si Dizon na magsimula ng transition. Noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, nanungkulan din si Dizon bilang President and Chief Executive Officer ng Bases Conversion and Development Authority. Inulan ng husto ang ilang panig ng Aurora at Isabela dahil sa shear line. Kabilang sa mga apektado ang bayan ng Kasiguran sa Aurora. Umapaw ang ilog, umabot na sa kalsada at pinasok ang ilang bahay. Abot hanggang 20 ang baha sa ilang lugar. Dahil din sa baha, kaya na-stranded ng mahigit 8 oras ang nasa 30 atleta at guro mula sa Dinapigue, Isabela na patungo sana sa idaraos na palaro sa Cordon, Isabela. Kanya-kanya silang hakot ng mga gamit at tumawid sa ginagawang tulay at doon hinintay ang panibagong bus na susundo sa kanila. Inilikas naman ng mga residente ng Ilagan City, Isabela ang kanilang mga alagang hayop mula sa baha. Ang mga motorista nahirapang tumawid sa tulay dahil din sa umapaw na ilog. Landslide naman ang perwisyong dulot ng malakas na ulan sa bayan ng Maria Aurora sa Aurora. Humambalang ang gumuhong lupa sa bahagi ng Sugit Road. Nagsagawa na ng clearing operations sa lugar. Mga kapuso, nagpapakawala ngayon ng tubig ang Angat Reservoir sa Bulacan. Sa nakalipas na 24 oras, nasa mahigit 215 meters ang water level ng nasabing dam. Lampas na sa 212 meters na normal high water level nito. Ayon sa Pag-asa, panay ulan kasi sa watershed ng Angat. 2 gate ang binuksan sa Angat dahil inaasahan pang tataas ang tubig doon dahil sa pag-ulang dulot ng easterlies. Bukod sa Angat, 2 gate din ang nagpapakawala ng tubig sa Ipo Reservoir na nasa Bulacan din. Mataas din ang water level sa Lamesa, Binga at Magat Reservoir.
Mababa naman ang tubig sa Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs sa nakalipas na 24 oras. Wala ng epekto sa bansa ang binabantaang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namata ng Pag-asa ang nasabing LPA 370 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Sabi ng ahensya, mababa pa rin ang tsansa ng LPA na maging isang bagyo at pumasok sa PAR. Bagamat wala ng epekto sa bansa ang LPA, 3 weather systems naman ang magpapaulan ngayong Huwebes. Shear line ang nakaapekto ngayon sa extreme northern Luzon. Intertropical Convergence Zone naman sa Mindanao, habang easterlies ang iiral dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Batanes. Naitala po ngayong araw ang 14.6 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 15.5 degrees Celsius sa Baguio City, habang 24.3 degrees Celsius sa Quezon City. Sugatan ang isang lalaki sa Tondo, Maynila matapos habulin at barilin ng isa umanong barangay kagawad. Ang suspect, rumesbak lang daw para sa lalaking unang nakaaway ng biktima. Balitang hatid ni Jomer Apresto, exclusive. Sugatan ang lalaking ito matapos siyang pagbabarilin sa bahagi ng daang bakal sa barangay 163 sa Tondo, Maynila, Martes ng gabi. Ayon sa barangay, mula sa bahagi ng Kagandahan Street, nakatakbo pa ang biktima papunta sa Dagupan Street bago siya naabutan ng sospek at tuluyang pinagbabaril. Naalaman lang namin nagkabarilan na lang. Ang dami rin tama yung taong yan 3 tama. Isang muka, sa leeg. Hindi raw nakuhanan ng aktual na pamamaril dahil sira ang mga CCTV ng barangay 163 at mga katabing barangay. Naisugod naman sa ospital ang biktima na ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Ayon sa biktima, nakilala niya ang gunman at pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, kagawad ng katabing barangay ang sospek sa krimen. Rumesbak umano ang sospek sa sumbong ng isang lalaki na una nang nakaaway ng biktima. Nasa kustodiya ng Abad Santos Police Station ang lalaking unang nakaaway ng biktima. Sinusubukan pa namin siya mahinga ng pahayag. Pinuntahan din namin ang barangay kung saan nagsisilbing kagawad ang sospek pero nakalak ang barangay hall. Patuloy ang backtracking ng mga pulis para mahuli ang gunman. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.